Nang lumabas si Ricardo Velasco mula sa bilangguan, wala siyang ideya na may bagong kabanata ng buhay na naghihintay sa kanya. Doon niya nalaman na may naiwan sa kanyang lupain sa kabundukan. Ngunit nang makita niya ito sa wakas, nang hina ang kanyang mga binti, kakabigay pa lamang ng abogado sa kanya ng mga legal na dokumento at tumama sa kanya ang katotohanan na parang malakas na alon. 8 taon na ang nakalipas, pumasok si Ricardo sa kulungan bilang isang inosenteng tao. Ngayon sa edad na 47, may uban na ang buhok at pagod ang puso, lumalabas siya sa kalayaan na may hindi inaasahang mana mula sa tiyuhing halos hindi niya naalala. Iniwan lahat ng tiyuhin mong si Francisco para sa iyo, sabi ni Dr. Perez, isang payat na lalaki na may nerbyosong mga mata at bilog na salamin, habang nanginginig na hinahalukay ang mga papeles. Ang ari-arian ay nasa San Pedro del Valle Mágico, mataas sa kabundukan, 60 ektarya ang lawak nito. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hawak ang titulo. Parang hindi ito totoo. Sa lahat ng taon niyang nakakulong, tumigil na siya sa pangarap na magkaroon ng kahit ano. Tinalikuran siya ng pamilya matapos siyang mapagbintangang nagkasala sa isang pagnanakaw. Ngayon, bigla niyang natuklasan na may pag-aari pala siyang hasyenda. Palaging naniniwala si Francisco na inosente ka, dagdag ng abogado. Ilang buwan bago siya pumanaw, lumapit siya sa akin at malinaw na ipinagbilin na ibigay ang mga papeles na ito sa iyo pagkalaya mo. Ang biyahe ng bus papuntang San Pedro del Valle Mágico ay tumagal ng halos 4 na oras. Umupo si Ricardo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagbabago ng mundo. Ang matataas na gusali sa syudad ay unti-unting napalitan ng maliliit na bayan hanggang sa tuluyan itong naging paikot-ikot na kalsada at malalamig na berdeng bundok na may hamog. Sa bawat liko, lalo pang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, mayroon siyang dahilan para mabuhay, isang bagay na pwedeng panghawakan. Tiningnan siya ng driver na si Jose Luis sa salamin nang huminto ang bus. Dito ka ba, babae ho? Wala masyadong tao rito, sabi niya. May hasyenda ako rito, sagot ni Ricardo. Hindi pa rin sigurado kung nananaginip siya. Hasyenda? Ano apelyido mo? Velasco. Pag-aari iyon ng tiyuhin kong si Francisco. Nagbago ang mukha ng driver, parang nagulat at nag-alala, ngunit wala na siyang sinabi. Bumaba si Ricardo, dala lamang ang lumang backpack, ang tanging pag-aari niya. Tumayo siya sa maalikabok na kalsada habang papalayo ang bus. Iniwan siya sa katahimikan ng bundok. Sinundan niya ang mapa na iginuhit ng abogado at naglakad siya ng halos 1 oras sa madamong daan. Papalubog na ang araw nang makita niya ang bahay. Sumikip ang kanyang dibdib, wasak na ang pangunahing gusali, may mga butas ang bubong, may mga mantsa ng halumigmig ang mga pader, tinubuan na ng damo ang paligid at sira-sira ang bakod, walang hayop, walang tanim. Katahimikan at pagkabulok lamang. Nakatayo si Ricardo sa daan, hindi makapaniwala. Ang kanyang kahel na damit, parehong suot niya noong huling araw niya sa trabaho sa kulungan, ay basang-basa sa pawis. Hindi dahil sa paglalakad, kundi dahil sa matinding lungkot na unti-unting pumasok sa kanyang kaluluwa. Hinding-hindi ito ang lugar, bulong niya habang muling tinitingnan ang mga dokumento. Pero ito nga, ang guhong ito ang kanyang minana, ang gumuguhong bahay na dati ipinagmamalaki ng iba. Ngayon ang tanging pagkakataon niya para magsimula muli. Paano ka nakasisiguro na hindi ko ginawa iyon? Mahinang tanong ni Ricardo. Tumingin si Carmen sa paligid ng tindahan, sinisigurong walang nakikinig. Pagkatapos ay sininyasan niya si Ricardo na sumunod sa kanya sa likod. Nang wala na sila sa abot ng pandinig ng iba, humarap siya kay Ricardo at ang kanyang mga mata ay puno ng init at katiyakan. Matagal ko nang kilala ang pamilya mo, Ricardo, sabi niya.
Nakilala ko ang nanay mo noong dalagita pa lamang siya. Naalala kita bilang isang maliit na bata, tuwing tag-init ay nandito ka kasama si Francisco. Alam ko kung anong klasing puso ang mayroon ka. May bumuo na bukol sa lalamunan ni Ricardo. Matagal na mula nang may magsalita sa kanya nang may ganong malasakit. Pero kailangan mong malaman, dagdag niya, biglang naging seryoso ang tono. Hindi lahat dito ay magiging kasing bait ko. May mga usap-usapan na. Kinakabahan ang mga tao. Anong klaseng usapan? Tanong niya. Sinasabi ng ilan na delikado ka, na nakulong ka dahil sa armadong pagnanakaw at may naniniwala pang baka may nasaktan kang tao ng malubha noon. Hindi na malayang kumuyom ang kamao ni Ricardo. Sa kulungan, natutunan niyang manatiling kalmado sa harap ng mga paratang, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito masakit. Pawang kasinungalingan yon, sabi niya pinipigilang manginig ang boses. Nagtatrabaho ako noong nangyari ang pagnanakaw. May mga taong pwedeng magpatunay pero walang gustong makinig. Naniniwala ako sa iyo, marahang sabi ni Carmen, hinawakan ang kanyang braso, at tutulungan kitang patunayan iyon sa iba, pero magtatagal ito. Maliit at magkakakilala ang lahat dito at mabagal ang pagbabago. Tinulungan siya ni Carmen na kumuha ng mga pangunahing gamit, semento, pako, isang lumang martilyo, at ilang kasangkapan. Habang naglalakad sila sa tindahan, napansin ni Ricardo ang mga matang puno ng pagdududa mula sa ilang mamimili. May isang matandang babae pa nga na agad umalis nang lumapit siya sa estante ng pagkain. Huwag mo silang intindihin, bulong ni Carmen, napansin ang kanyang pagkailang. Si Doña Soledad lang iyon, lagi siyang nag-iingat sa mga hindi niya kilala, masasanay din siya. Hindi gaanong sigurado si Ricardo. Kilala niya ang tinging iyon, puno ng takot at paghusga. Nakita niya iyon sa mga gwardya, sa mga abogado na hindi kailanman naniwala sa kanya. Tingnan ng taong matagal nang nagpasya kung sino siya. Pagbalik sa hasyenda, agad nagtrabaho si Ricardo. Ang unang layunin niya ay gawing matitirhan ang kahit isang silid. Ang kusina ang pinakamatibay. May matatag na pader at bubong na hindi pa tuluyang tumutulo. Buong araw siyang naglinis ng kalat, kumayod ng amag at tinapala ng mga butas sa dingding. Mabuti sa kanya ang pisikal na pagod. Sa kulungan, mahigpit ang kanyang ehersisyo upang manatiling matino. Ngayon, ginagamit niya ang lakas na iyon para buuin ang isang lugar na maaari niyang tawaging kanya. At napuno siya ng layunin na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga burol, umupo si Ricardo sa balkonahe, pinagmamasdan ng lambak. Tahimik ito. Napakaganda ng tanawin. Lunti ang burol na may mga bahay sa malayo na babalot ng malambot na liwanag. Doon niya narinig ang tunog ng papalapit na makina, isang lumang kotse na puno ng alikabok ang umakyat sa burol at huminto sa sirang tarangkahan. Bumaba ang isang lalaking nasa 50, mataba siya, nakasuot ng gusot na Amerikana na halatang luma na. "Ikaw ba si Ricardo Velasco?" Sigaw ng lalaki mula sa labas ng gate. "Ako nga. Ano ang maitutulong ko?" "Ako si Antonio Fuentes mula sa Civil Registry Office. Nandito ako upang maghatid ng opisyal na abiso." Tumayo si Ricardo at dahan-dahang lumapit. Hindi lumapit ang lalaki, nanatili siyang malayo, tila hindi sigurado kung delikado si Ricardo. "Anong klaseng abiso?" "May reklamo," paliwanag ni Antonio, halatang balisa. "May mga nag-aalala sa presensya mo rito. May naniniwala na maaaring banta ka sa komunidad." Nakunot ang noo ni Ricardo. "Banta? Inaayos ko lang ang bahay ko." "Naiintindihan ko," sabi ni Antonio, ibinaba ang boses. "Wala akong personal na laban sa'yo, pero may lokal na batas. Pinapayagan nitong humiling ang konseho ng sertipiko na nagpapatunay na ang bagong residente ay hindi panganib." Huminga ng malalim si Ricardo. "Legal kong pag-aari ito. Kumpleto ang papeles ko." "Alam namin," tango ni Antonio, "pero batas pa rin ang batas.
May 15 araw ka para magpakita ng Clean Criminal Record Certificate o patunay na may pakinabang ka sa lipunan. Malinis na record, kakalaya ko lang kahapon. Eksakto, sabi ni Antonio, iwas tingin. Iniabot niya ang nakatiklop na dokumento, saka bumalik sa kotse at umalis ng walang dagdag na salita. Nanatiling nakatayo si Ricardo, pinapanood ang sasakyang nawawala sa kalsada, nag-iiwan ng bakas ng alikabok. Binuksan niya ang papel at binasa. Mas malala kaysa sa inaakala niya. Nakasulat doon na may anonymous na reklamo, inaakusahan siyang banta sa moralidad at kaligtasan ng bayan. Kung hindi siya makapagpapakita ng patunay na nagbago siya, o may halaga siya sa komunidad, maaaring hilingin ng konseho na paalisin siya. Pinisil ni Ricardo ang papel sa galit, saka muling inayos ito. Hindi siya pwedeng magpadala sa galit, kailangan niyang maging matalino. Pero paano niya mapapatunayang mabuti siyang tao kung ang nakikita lang ng lahat ay record ng pagkakakulong? Gabi yon, nakahiga sa lumang kutsyon na ipinahiram ni Carmen, gumawa si Ricardo ng plano. Unang hakbang, alamin kung sino ang nagsampa ng reklamo. Ikalawang hakbang, maghanap ng tapat na trabaho at magsimulang tumulong sa komunidad. Ikatlo at marahil pinakamahirap, hanapin ang paraan upang linisin ang kanyang pangalan minsan at magpakailanman. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bayan na siya bago pa magbukas ang mga tindahan. Dumiretso siya kay Carmen. May nagsumbong sa akin, sabi niya, ipinakita ang liham. Binasa yon ni Carmen na nakapikit ang panga sa inis. Katawa-tawa ito, hindi ka pa nga matagal dito para may masabi sila. May ideya ka ba kung sino? May hinala ako, mahina niyang sabi. May grupo rito na akala nila sila ang boses ng lahat. Pinamumunuan sila ni Juan Torres, siya ang may lupain sa tabi ng sayo. Mabilis silang humusga, lalo na sa mga tagalabas. O may nakaraan. Tumango si Ricardo. Ano ang dapat kong gawin? Una, magtrabaho ka, isang tapat at kitang-kitang trabaho. Hayaan mong makita nilang nagsisikap ka. Pangalawa, kailangan mong makilala si Maria. Sino si Maria? Guru siya sa lokal na paaralan. Matalino, mga 35. Galing Mexico City, ilang taon na ang nakalipas. Hindi siya sumusunod sa karamihan. May sariling isip siya. Ipinaliwanag ni Carmen na nagdala si Maria ng mga bagong programa sa paaralan at hindi natatakot hamunin ang lumang pananaw. Kung may makaka-impluensya sa opinyon ng bayan, siya iyon. Pero bago mo siya kausapin, sabi ni Carmen, kailangan mo munang magtrabaho. May kilala ako, si Don Raimundo. May-ari siya ng quarry, 5 kilometro mula rito. Matigas siya pero patas. Kung magsisikap ka, igagalang ka niya. Nagpasalamat si Ricardo at nagtungo sa quarry. Matarik at maalikabok ang daan, pero sanay siya. Sa kulungan, walang katapusang ikot ang lakad niya sa bakuran, nangangarap ng araw na malaya siyang makakalakad muli. Napakalaki ng quarry, inukit sa gilid ng bundok, may mga makinang gumigiling ng bato at mga trabahador sa lahat ng direksyon. Nakita ni Ricardo ang isang matipunong lalaki sa kanyang 6 na apo, balat na nangingitim sa araw at taon ng trabaho, nagbibigay ng utos ng may tahimik na autoridad. Ito na nga siguro si Don Raimundo. Naghahanap po ako ng trabaho, sabi ni Ricardo, diretsyong lumapit. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ikaw yung nagmana ng hasyenda ni Francisco Velasco? Ako nga po. Narinig ko na ikaw ay nawala ng ilang panahon, sabi ni Don Raimundo. Huminga ng malalim si Ricardo. Walang saysay ang magtago ng anuman. Sa isang maliit na bayan tulad nito, hindi nagtatagal ang mga lihim. 8 taon akong nakakulong, mahinahon niyang sabi, dahil sa isang bagay na hindi ko ginawa. Sinusubukan ko lang magsimulang muli at kumita ng marangal. Tinitigan siya ng matanda ng ilang mahahabang segundo.
Hindi kumurap si Ricardo. Hinawakan niya ang tingin ng lalaki nang walang pag-urong. Sanay ka ba sa mabigat na trabaho? Tanong ni Raimundo sa wakas. Opo. Kailangan mong gumising ng alas 5 tuwing umaga, magtrabaho sa ilalim ng araw, balot ng pawis at alikabok. Sasakit ang katawan mo, mapapagod ka at madudumihan sa pagtatapos ng araw. Binabayaran ka lang sa mga araw na pumapasok ka. Walang trabaho, walang bayad. Naiintindihan ko at tinatanggap ko. Nandito ka bukas ng alas 5:30 eksakto. Magdala ng guwantes at malaking bote ng tubig. Umalis si Ricardo sa quarry na may bagong damdamin sa puso, pag-asa. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y makalaya, mayroon siyang mahahawakan. Isang trabaho, isang plano at maikling panahon upang patunayan na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon. Ang unang araw sa quarry ay mas mahirap kaysa sa inaakala ni Ricardo. Kahit pinanatili niyang malakas ang katawan habang nakakulong, ibang klase ang hamon ng pagbabasag ng bato sa ilalim ng walang awang araw. Halos walang proteksyon ang guwantes. Pagsapit ng gabi, puno ng paltos ang kanyang mga kamay. Pero hindi siya sumuko. Tahimik lang siya, pinagmamasdan ang mas bihasang mga manggagawa, natututo ng mga paraan para mas maging epektibo ang trabaho. May ilang lalaking nakatingin sa kanya nang may pag-usisa, ang iba naman ay may pag-iingat. Walang kahit isang taong kumausap sa kanya noong unang araw. Ngunit sa ikalawang araw, isang batang manggagawa na si Diego ang umupo sa tabi niya sa oras ng tanghalian. Ikaw ba yung nakatira sa lumang hasyenda? Tanong ni Diego. Wala namang agresyon sa boses niya, puro kuryosidad lang. Oo, ako nga. Sagot ni Ricardo. Kilala ng tatay ko ang tiyuhin mo. Lagi niyang sinasabi na mabuting tao si Francisco. Mabuti nga siya. Huminto sandali si Diego bago nagpatuloy. Sinasabi ng mga tao na delikado ka raw, na baka may nasaktan kang tao. Tumigil si Ricardo sa pagkain, maingat niyang tiningnan si Diego. At ano sa tingin mo? Hindi ko alam, tapat na sabi ng binata. Hindi ka naman mukhang delikado. Masipag ka at hindi ka nang aabala, pero 8 taon ay mahabang panahon. Oo, sangayon ni Ricardo, pero hindi ko ginawa ang krimen. Tahimik si Diego, nag-iisip. May ebidensya ka ba? Sinusubukan kong hanapin, pero kapag nakapagpasya na ang mga tao tungkol sa'yo, mahirap na silang baguhin. Mula noon, nakikipag-usap si Diego sa kanya tuwing pahinga, mga simpleng paksa tulad ng trabaho, football, panahon. Hindi man ito malaki, malaking bagay ito para kay Ricardo. Hindi na siya ganap na nag-iisa. Pagsapit ng katapusan ng unang linggo, nilapitan siya ni Don Raimundo habang papatapos ang araw. Kumusta ang trabaho? Tanong niya. Ayos naman, sa totoo lang gusto ko ang trabaho. Kita ko, maaga kang dumarating, nagtatrabaho ng walang reklamo at hindi ka lumiban kahit isang araw. Bihira na yan ngayon. Salamat sa pagkakataon. Tumango si Don Raimundo sa kaibinaba ang boses. May dapat kang malaman. Dumaan kahapon si Juan Torres. Sinabi niyang hindi raw kita dapat tinanggap. Baka raw magdulot ng problema. Sumikip ang dibdib ni Ricardo. At ano ang sinabi mo? Sinabihan ko siyang pakialaman ang sarili niyang buhay, sabi ni Raimundo na may ngisi. Walang magsasabi sa akin kung sino ang pwede kong kunin o hindi. Salamat sa pagtanggol sa akin. Hindi ito tungkol sa tiwala, hiho, sagot ni Raimundo. Tungkol ito sa nakikita ko mismo. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Naniniwala ako sa obserbasyon ko. Noong Sabado, matapos ang 5 araw ng nakakapagod na trabaho, napagpasyahan ni Ricardo na oras na upang kausapin si Maria, ang guro na sinabi ni Carmen. Ayon kay Carmen, tuwing Sabado ng umaga ay nasa paaralan si Maria upang maghanda para sa susunod na linggo. Ang paaralan ay isang simpleng gusali na may 2 palapag, pininturahan ng mapusyaw na berde. Tumayo si Ricardo sa entrada ng ilang sandali.
nag-aalinlangan. Paano kung narinig na ni Maria ang tsismis? Paano kung ayaw niyang makipag-usap? Bago pa siya makapagbago ng isip, may boses na tumawag mula sa loob. Sandali lang! May mga yabag na papalapit at bumukas ang pinto. Nakatayo si Maria roon. Nakatali ang kayumangging buhok sa ponytail, nakasuot ng mapusyaw na asul na blusa at denim na palda. May bahid ng pintura ang kanyang mga kamay, marahil galing sa pagdekorasyon ng silid-aralan. May maitutulong ba ako? Tanong niya. Kalma ang tono, mausisa, hindi natatakot. Ako si Ricardo Velasco, kakalipat ko lang sa lumang hasyenda na pag-aari ni Francisco Velasco. Sinabi ni Carmen sa tindahan na baka matulungan mo akong maunawaan kung paano ang takbo ng buhay dito. Pinagmasdan siya ni Maria sandali sa katumango. Ikaw ang pamangkin ni Don Francisco. Opo, mataas ang tingin niya sa'yo. Halika, pasok ka. Nagulat si Ricardo sa mainit na paanyaya, ngunit sumunod siya. Ang silid-aralan na inaayos ni Maria ay hindi tulad ng mga naaalala ni Ricardo noong bata pa siya. Nakaayos ang mga mesa sa maliliit na grupo. Puno ng artwork ng mga estudyante ang dingding at may mga nakasalansan na libro sa mesa ng guro. Ano ang maitutulong ko? Tanong niya, sininyasan siyang umupo. Inilabas ni Ricardo ang opisyal na dokumento mula sa bulsa at iniabot sa kanya. Nakatanggap ako nito, ilang araw na ang nakalipas. Sabi ni Carmen, baka may maipapayo ka. Binasa iyon ni Maria at unti-unting dumilim ang kanyang mukha habang sinusuri ang teksto. Katawa-tawa ito, sabi niya sa wakas. Kakadating mo pa lang, wala ka pang oras para magalit ang sinuman. Eksakto, nasa quarry lang ako o inaayos ang bahay. Nagtatrabaho ka kay Don Raimundo? Tanong niya, nakataas ang kilay. Maganda yan, respetadong tao siya. Pero itong reklamo, may nagsampa talaga nito? Inilapag niya ang dokumento sa mesa at tumingin ng diretso kay Ricardo. Pwede ba kitang tanungin ng personal? Opo! Totoo bang nakulong ka? Naramdaman ni Ricardo ang pamilyar na higpit sa dibdib. Ang sandaling kadalasan ay sinusundan ng paghusga. Pero hindi mapang-akusa ang boses ni Maria. Naghahanap lang siya ng katotohanan. Oo, 8 taon dahil sa pagnanakaw. Ginawa mo ba? Hindi. Huminto siya, pinagmamasdan siya. Pinilit ni Ricardo na huwag ipakita kung gaano kahalaga ang magiging sagot nito. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya sa wakas. Napakurap si Ricardo, gulat. Bakit? Dahil nakita ko na kung ano ang nagagawa ng kawalang katarungan, mahinang sabi niya. Ang tiyuhin mo ay nagsalita tungkol sa iyo ng may init. Mahirap paniwalaan na nagkamali siya at saka nagatubili siya dahil may naranasan din akong katulad. Bahagyang yumuko si Ricardo. Ano ang nangyari? Hindi kulungan, paliwanag niya. Pero napagbintangan ako sa isang bagay na nagbago sa buhay ko. Kaya ako umalis ng Mexico City. Alam ko ang pakiramdam ng magdala ng bigat na hindi mo naman nararapat. Nakaramdam si Ricardo ng matinding ginhawa. Sa unang pagkakataon, may taong hindi lamang naniwala sa kanya, kundi tunay na nakaunawa. Ano ang maaari kong gawin tungkol sa reklamong ito? Kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay, sabi niya. Hindi ito ang konseho mismo. Ilang makapangyarihang tao lang ang gumagamit nito bilang sandata upang kontrolin ang iba. Si Juan Torres ang nangunguna, pero hindi siya nag-iisa. Bakit nila ginagawa ito? Dahil natatakot sila sa pagbabago, sa mga taong hindi nila makontrol, sa sinumang hahamon sa tahimik na mundong binuo nila. Lumapit si Maria sa bintana, tinitingnan ang mga bundok na nakapalibot sa tahimik na bayan. May pulong ang Neighborhood Association sa Huwebes ng gabi, sabi niya. Doon nila pinag-uusapan ang mga isyu ng komunidad at doon din nila malamang pagdedesisyunan ang magiging kapalaran mo. Kung seryoso kang haharapin ang reklamong iyon, dagdag niya habang humaharap kay Ricardo,
kailangan mong pumunta roon at magsalita para sa sarili mo. Walang abogado. Ikaw lang nakatayo sa harap ng lahat. Napabuntong hininga si Ricardo. At ano ang sasabihin ko na inosente ako? Karamihan sa kanila hindi maniniwala. Hindi mo lang sasabihin na inosente ka, mariing sabi ni Maria. Ipapakita mo kung sino ka talaga. Sasabihin mo ang trabaho mo sa quarry, ang mga plano mo para sa hasyenda, at kung paano mo gustong suportahan ang bayan. Hayaan mong makita nila na nandito ka para tumulong, hindi manakit. At kung hindi pa rin sila makumbinsi, tanong ni Ricardo, kung ganon, lilipat tayo sa plan B, sagot niya. Ano yun? Muling bubuksan natin ang kaso mo. May koneksyon pa rin ako sa kabisera, mga taong kayang magsiyasat kung ano talaga ang nangyari. Pero kailangan natin ng oras at ang pulong na ito ang maaaring magbigay sa atin noon. Umalis si Ricardo sa paaralan na may kakaibang damdaming gumagalaw sa loob niya. Sa unang pagkakataon, mula nang lumabas siya ng kulungan, hindi na niya naramdaman na tuluyan siyang iniwan. Hindi lang naniwala si Maria sa kanyang kwento, handa rin siyang tulungan siyang ipaglaban ito at napakahalaga noon. Lumipas ang mga susunod na araw na mas masipag pa kaysa dati si Ricardo sa quarry. May bagong enerhiya sa kanya, isang kislap ng pag-asa na dati wala. Noong Martes napansin ni Don Raimundo ang pagbabago. Iba ang itsura mo, sabi niya. Nagsisimula na akong maniwala na kaya ko talagang buuin muli ang buhay ko. Lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, sagot ni Raimundo. Ang ilan sa atin kailangan pa nga ng pangatlo. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo rito. Noong gabing yun, umupo si Ricardo upang ihanda ang kanyang sasabihin sa pulong. Nag-alok si Maria na tumulong pero alam niyang kailangan niyang magsalita para sa sarili niya. Ito ang sandali niya. Kailangang marinig siya ng mga tao ng direkta. Ang kanyang salita, ang kanyang boses, ang kanyang katotohanan. Kung nag-e-enjoy ka sa kwento, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong iyon habang patuloy naming ibinabahagi ang ganitong makapangyarihang mga kwento. Ngayon, magpatuloy tayo. Dumating ang Huwebes nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Ricardo. Buong araw sa quarry, paulit-ulit niyang iniisip ang sasabihin niya. Sa tanghalian, napansin ni Diego ang kanyang kaba. Relax, sabi niya. Mabuti kang tao, makikita nila iyon. Pero halos walang nakakakilala sa akin. Kung ganoon, ito na ang pagkakataon mong baguhin iyon, sabi ni Diego na may ngiti. Noong gabing iyon, maagang dumating si Ricardo sa bulwagan ng simbahan, nakasuot ng pinakamalinis niyang damit, puting polo at denim jeans. Simple pero magalang. Nandun na si Maria, tahimik na nakikipag-usap sa ilang tao. Kumaway siya nang maliit nang pumasok si Ricardo. Unti-unting napuno ang bulwagan. Nakita ni Ricardo ang ilang pamilyar na mukha, si Carmen, Don Raimundo, Diego at ilang manggagawa sa quarry. Pero marami ring estranghero at malinaw na tinitingnan siya ng ilan ng may pagdududa. Pagkatapos, pumasok ang isang matipunong lalaki sa kanyang 50, naglalakad ng may autoridad at kumpiyansa. Hindi na niya kailangang magpakilala. Agad alam ni Ricardo, ito si Juan Torres. Napapalibutan siya ng iba pang mga lalaking maayos, manamit at sanay na pinakikinggan. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Juan Torres, lumapit sa unahan at natural na kinontrol ang silid. Nagtipon tayo ngayong gabi upang pag-usapan ang isang sitwasyon na may kinalaman sa ating lahat. Nararamdaman ni Ricardo ang bigat ng dos-dosenang matang nakatingin sa kanya. Kumakabog ang kanyang puso pero tumayo siyang matatag at hindi umatras. Gaya ng alam ng marami, patuloy ni Juan, may bagong residente tayo sa bayan. Isang lalaking may komplikadong kasaysayan. May pangalan siya, tumayo si Maria, at may karapatan siyang magsalita para sa sarili niya. Siyempre, maayos na sagot ni Juan, ngumiti ng sanay.
Ricardo Velasco, tama? Pakilala ka nga. Dahan-dahang tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan. Naging ganap na tahimik ang silid. Naririnig niya ang sariling paghinga. Ako si Ricardo Velasco, sabi niya matatag ang boses. Ako ang pamangkin ni Francisco Velasco, isang lalaking kilala at iginagalang ninyo. Bumalik ako rito matapos ang 8 taon sa kulungan para sa krimeng hindi ko ginawa. May mga hingal at bulungan sa paligid. Alam kong mahirap magtiwala sa isang taong may record, patuloy ni Ricardo. Pero ang hinihiling ko lang ay husgahan ninyo ako batay sa ginagawa ko ngayon, hindi sa chismis tungkol sa nakaraan ko. Chismis? Tumawa si Juan Torres. Nahusgahan ka sa korte, hindi iyon sabi-sabi. Maingat na tumango si Ricardo. Maaring magkamali ang sistema ng hustisya, nangyari na ito noon. Pero hindi tayo sigurado sa kaso mo, hindi ba? Tanong ng isang matandang babae sa unahan. Paano namin masisigurong hindi ka banta? Sa pamamagitan ng panonood kung paano ako nabubuhay, sagot ni Ricardo. Sa 1 linggong nandito ako, araw-araw akong nagtatrabaho sa quarry, tahimik lang ako, wala akong ginawang problema. Inaayos ko ang ari-arian ng tiyuhin ko at sinusubukang mag-ambag ng positibo. Mag-ambag ng ano, eksakto? Tanong ni Juan, nakatiklop ang mga braso. Huminga ng malalim si Ricardo. Ito ang sandali para sabihin ang katotohanan niya. Ibinabalik ko ang hasyenda upang gumawa ng bagay na kapaki-pakinabang. Gusto kong magtayo ng sustainable farming project doon, gamit ang modernong teknik na makakatulong sa maliliit na magsasaka sa rehiyon. Isang proyektong makakapagpatubo ng pagkain, makakalikha ng trabaho at makakapagbahagi ng kaalaman. May bulungan muli, ngayon ay may halong interes. At gusto ko ring buksan ang hacienda para sa edukasyon, patuloy ni Ricardo. Masipag si Teacher Maria na bigyan ng mga estudyante ng aktwal na karanasan. Maaaring gamitin ng lupa para sa science lessons, ecology projects o workshops. Ngumiti si Maria mula sa kanyang upuan. Hindi pa tapos si Juan. Magagandang salita, sabi niya ng matalim. Pero saan mo natutunan ng sustainable agriculture? Sa kulungan? Hindi nagatubili si Ricardo. Oo, binasa ko ang lahat ng librong makuha ko. Nag-aral ako ng permaculture, kalusugan ng lupa at environmental systems. Nagpatakbo pa ako ng garden program sa loob ng kulungan na nagpakain sa mahigit 200 preso. Isa yun sa pinakamahusay sa buong pasilidad. Mapapatunayan mo ba yan? Tanong ng isang tao. Oo, may mga kontak ako sa penitentiary na makakapagpatunay ng lahat. Tumayo si Carmen. Gusto kong magsalita, malinaw niyang sabi. Matagal ko nang kilala ang pamilyang Velasco. Mabuting tao si Francisco at mahal na mahal niya si Ricardo. Kung pinagkatiwalaan niya ang pamangkin niya, pinagkakatiwalaan ko rin siya. Tumayo rin si Don Raimundo. 1 linggo na siyang nagtatrabaho para sa akin. Matapat siya, maaasahan at magalang. Wala akong nakitang dahilan para pagdudahan ang intensyon niya. Sumunod si Diego. Araw-araw kaming magkatabi sa trabaho. Tahimik siya, nakatuon at mabait sa lahat. Hindi siya ang lalaking pinagtsitsismisan ng mga tao. Tumingin si Ricardo sa paligid, labis na naantig. Wala silang obligasyon sa kanya pero ipinagtatanggol nila siya. Si Juan Torres, halatang naiirita dahil hindi nangyayari ang gusto niya, sinubukan muli. Kahit ano paman, nandyan pa rin ang legal na usapin. May karapatan ng konseho na humiling ng patunay ng mabuting katayuan. At anong batas ang nagsasabi niyan? Tanong ni Maria, matalimang tono. Gusto kong makita ang eksaktong artikulo ng batas. Huminto si Juan Torres, halatang nabigla. Malinaw na wala siyang maayos na sagot. Mabagal niyang sabi, nakabatay ito sa isang interpretasyon ng ating community safety guidelines. Kanino interpretasyon? Diin ni Maria. At sino mismo ang nag-aproba nito?
Nawala ang pasensya ni Juan. Tingnan ninyo, hindi natin kailangan ng walang katapusang patakaran at papeles para protektahan ang ating mga pamilya, sigaw niya. Ang lalaking ito ay dating bilanggo. Katotohanan iyon. Ano naman, may boses na tumawag mula sa likod ng silid. Nagulat ang lahat at napalingon. Isang matandang lalaki, mga 70 taong gulang ang lumapit. Hindi siya kilala ni Ricardo. Sabi ko, ano naman, Juan Torres? Ulit ng lalaki. Ako si Antonio Fuentes, 50 taon na akong nakatira sa bayang ito. Nakakita na ako ng mga taong dumating at umalis. Mabuti, masama, lahat. At kung may natutunan ako, ito iyon, hindi hinuhusgahan ng tao sa nakaraan niya, kundi sa ginagawa niya ngayon. Pero Don Antonio, simula ni Juan, sinusubukang kontrolin muli ang sitwasyon. Kailangan nating maging maingat o mapanghusga, putol ni Antonio. 1 linggo pa lang nandito ang binatang ito at nagtatrabaho na siya. Nagbigay siya ng mga ideya na makakatulong sa buong komunidad. May sinaktan ba siya? Wala, maari ba siyang makatulong? Sa narinig ko ngayong gabi, oo. Nabigla si Ricardo. Hindi pa niya nakikilala si Antonio, pero mas matindi pa ang pagtatanggol nito kaysa sa mga taong matagal na niyang kilala. Iminumungkahi kong bigyan natin siya ng pagkakataon, patuloy ni Antonio. Hayaan siyang manatili, hayaan siyang magtrabaho, hayaan siyang patunayan ang kaya niyang gawin. At kung sa loob ng 6 na buwan ay hindi niya matupad ang sinabi niya, saka natin muling pag-isipan. Sang-ayon ako kay Don Antonio, agad sabi ni Carmen. Ako rin, dagdag ni Don Raimundo. Sinusuportahan ko rin ang mungkahi, sabi ni Maria. Unti-unting dumami ang mga tinig ng pagsang-ayon sa buong silid. Tumingin si Juan Torres sa paligid, halatang iritado, nawawala na sa kanya ang kontrol. Kung ganun, bumoto tayo, bulong niya. Lahat ng pabor na manatili si Ricardo Velasco sa bayan. Maraming kamay ang itinaas, mabilis na nagbilang si Ricardo, mahigit kalahati. Ang tutol, iilan lamang, si Juan at ang kanyang mga kasamahan. Kung ganoon tapos na ang usapan, inanunsyo ni Maria, siya na ang nanguna. Pinapayagan si Ricardo Velasco na manatili. May 6 na buwan siya upang patunayan ang kanyang ambag sa bayan. Tumayo muli si Ricardo. Salamat, totoo, hindi ko kayo bibiguin. Magsisikap ako at patutunayan kong karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng pulong, ilang tao ang lumapit upang batiin siya. Si Don Antonio ang una. Nagustuhan ko ang sinabi mo tungkol sa proyekto mo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Nakapag-manage na ako ng lupa noon. Salamat, Don Antonio. Malaking tulong ang payo ninyo. Nang halos lahat ay umalis na, lumapit si Maria. Magaling ang ginawa mo, sabi niya na may mainit ng ngiti. Hindi ko magagawa iyon kung wala ang suporta mo. Ito pa lang ang simula. Ngayon, may 6 na buwan ka para gawing totoo ang hasyenda. At ang investigasyon sa kaso? Magsisimula tayo ngayong weekend. Nakontak ko na ang ilang taong makakatulong. Nung gabing yon, umupo si Ricardo sa nalinis na balkonahe ng lumang hasyenda, nakatingala sa mga bituin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may naramdaman siyang totoo, pag-asa. Hindi lang pag-asang makaraos, kundi pag-asang makabuo ng isang bagay at makita siya ng mga tao kung sino talaga siya. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Ricardo ang banayad na pagbabago sa kilos ng mga tao sa paligid niya. Hindi pa siya tinanggap ng buong buo, pero nabawasan ang pagdududa. May ilan pa ngang tumatango ng magalang kapag nagkakasalubong sila sa daan. Sa quarry, ikinuwento ni Diego sa ibang manggagawa ang nangyari sa pulong. Ang mga dati umiiwas kay Ricardo ay bumabati na ngayon at may ilan pang nakikipagkwentuhan sa oras ng pahinga. Narinig ko may proyekto ka raw sa lugar mo,
sabi ni Mario, isang veteranong manggagawa sa quarry na nasa 40. Oo, sagot ni Ricardo. Plano kong magtayo ng Sustainable Farming Center. Sustainable? Ibig sabihin walang chemical, tama? Bahagi iyon. Tungkol din ito sa pagtitipid ng tubig, pagpapanatiling malusog ng lupa at pakikipagtulungan sa kalikasan, hindi laban dito. Mukhang matalino, sabi ni Mario. May maliit akong lupa, pero hindi na ito kasing bunga dati. Baka may maituro ka sa akin. Siyempre, masaya akong tumulong. At doon na pagtanto ni Ricardo na may nagbabago na unti-unti na siyang nakikita ng mga tao hindi bilang panganib, kundi bilang kapaki-pakinabang. Isang taong maaaring magdala ng halaga sa kanilang buhay. Nung Sabado ng umaga, maagang dumating si Maria, nagmamaneho ng maliit na kotse at may dalang folder ng mga dokumento. May dala akong ilang bagay para makapagsimula tayo, sabi niya habang bumababa. Ginugol ni Ricardo ang buong linggo sa paglilinis ng harapang bahagi ng bahay. Maaari ng lakaran ang balkonahe at gumawa siya ng pansamantalang mesa mula sa lumang kahoy. Umupo sila, dala ang mga papel at isang kwaderno. Una, sabi ni Maria habang binubuklat ang blangkong pahina, gusto kong ikwento mo ng eksakto kung ano ang nangyari noong araw ng pagnanakaw. Huminga ng malalim si Ricardo. Hindi kailanman madali pag-usapan ang araw na yon, pero kailangan. Noong Martes iyon, Marso 15, nagtatrabaho ako sa isang delivery company sa Mexico City. Umagang iyon, may espesyal akong assignment na maghatid ng electronics sa isang bayan na tinatawag na Campos del Valle, mga 200 kilometro ang layo. Maaga kang umalis? Tanong ni Maria. 5:00 ng umaga, dumating ako roon ng 9:00, nag-deliver, kumain ng tanghalian at bumalik. Nakauwi ako bandang 4:00. Nasa iyo pa ba ang delivery invoice? Oo, nasa personal documents ko dapat. Maingat na nagsulat si Maria. Sige, ituloy mo. Pag-uwi ko, may 2 pulis na naghihintay. Sinabi nilang ninakawan ko raw ang isang jewelry store sa Mexico City ng umagang iyon, bandang 11:00. Sabi mo imposible iyon, malayo ka noon. Oo, ipinakita ko ang invoice, pero sinabi nilang maaaring peke iyon. Paano naman ang may-ari ng tindahan na pinag-deliveran mo? Kinumpirma niya noong una, pero sa paglilitis, binago niya ang pahayag. Sinabi niyang hindi niya maalala ang eksaktong oras. Basta nandun daw ako sa araw na iyon. Bakit niya babaguhin ang kwento? Hindi ko nalaman, sabi ng abogado ko, baka natakot siyang madamay. Nakunot ang noo ni Maria. Kakaiba iyon. Hindi basta-basta binabago ng tao ang testimonya nila kung walang pumipilit. Sangayon ako pero wala akong patunay. Ano pa ang ebidensyang ginamit laban sa iyo? May saksi raw na nakakita sa akin malapit sa jewelry store. Inilarawan niya ang isang silver Chevy na umaalis, kaparehong modelo ng sasakyan ko. At yun lang? Kotse na kahawig ng sayo at malabong pagkakita? Nagatubili si Ricardo sa kadagdag. Sabi rin niya nakita niya ako ng malinaw mula sa malayo at inilarawan pa ang damit ko. Sabi niya naka-blue shirt daw ako na may maliit na mancha sa kanang manggas. At totoo ba yon? Dahan-dahang tumango si Ricardo. Oo, suot ko talaga ang shirt na iyon. Huminto si Maria sa pagsusulat at tumingin sa kanya ng mabuti. Paano niya makikita ang mantsa mula sa malayo? Iyan ang palaging bumabagabag sa akin. Parang alam na niya ang suot ko. Pero sabi ng abogado ko, hindi raw iyon patunay. Baka raw maganda lang ang paningin niya. Hindi, Ricardo. Matatag na sabi ni Maria. Hindi normal iyon. Ang ganong detalye, palatandaan iyon na tinuruan siya o kilala ka na niya. Iyan ang hibla na kailangan nating hilahin. Tumingin si Ricardo sa kanya, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Determinasyon. Ipinapakita nito na may isang taong nagbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa iyo, bago pa man nangyari ang krimen.
Nanginig ang gulugod ni Ricardo. Matagal na niyang naisip ang posibilidad na iyon habang nakakulong sa selda, pero hindi niya kailanman nagawang buuin ang buong larawan. Sa tingin mo, itinanim ako? Mahina niyang tanong. Sa tingin ko, posible iyon, sagot ni Maria. Ang tunay na tanong ay, sino ang gumawa at bakit? Ginugol nila ang natitirang umaga sa pagbusisi sa bawat detalye ng kaso. Nagtanong si Maria ng matatalas at malalim na tanong, mga tanong na walang abogado ang kailanman nagtanong. Napansin niya ang mga kontradiksyon at kakaibang pattern na sa paglipas ng panahon, tila halata na pero noon ay tuluyang binaliwala. Kailangan ko ng listahan, sabi niya, hawak ang ballpen. Sino man na maaaring may dahilan para saktan ka noon. Napabuntong hininga si Ricardo. Hindi ko talaga alam. Tahimik lang ang buhay ko. Nagtrabaho ako, umiwas sa gulo. Mag-isip ka ng mas malalim, utang, away, karibal, problema sa pamilya. Sino ang makikinabang kung mawawala ka sa eksena? Hinukay niya ang alaala, hirap na hirap, malabo at malayo na ang nakaraan matapos ang napakaraming taon. Pero bigla, may sumulpot na alaala. May isang tao, mabagal niyang sabi. Sino? Ang nakababatang kapatid ko, si Roberto. Nagkaroon kami ng matinding away ilang linggo bago ako maaresto. Tungkol saan? Sama na namin. Nag-iwan ang mga magulang namin ng pera at ako ang dapat mag-manage hanggang mag-30 ako. Gusto ni Roberto ang parte niya ng mas maaga. Sabi niya kailangan niya para bayaran ang mga utang. Tumanggi ako. Sinabi kong dapat sundin namin ang kagustuhan ng mga magulang. At nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Pagkatapos kong mahatulan, bigla siyang nawala. Hindi ako dinalaw. Hindi sumulat. Sumikip ang mga mata ni Maria habang isinusulat ang lahat. Ricardo, alam kong mahirap ito, pero kailangan nating isaalang-alang ang posibilidad na may kinalaman siya. Tahimik na umupo si Ricardo, nabigatan sa bigat ng posibilidad. Kung totoo iyon, bulong niya, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Isa-isang hakbang, sabi ni Maria. Una, hahanapin natin siya. Pagkatapos, hahanapin natin ang babaeng tumestigo laban sa'yo. At iimbestigahan natin kung bakit biglang binago ng negosyante ang kanyang pahayag. Hindi ba delikado ito para sa'yo? Tanong niya. Kung may itinatago talaga, hindi ako natatakot sa katotohanan, sabi niya na may matapang ng ngiti. At hindi ka rin dapat matakot kung inosente ka talaga at naniniwala akong oo, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Nagkasundo silang simula ng investigasyon sa susunod na linggo. May mga kaibigan si Maria sa Mexico City na may resources sa pamamahayag. Nangako si Ricardo na kukunin ang lahat ng dokumento at papeles na natira mula sa paglilitis. Pag-alis niya, naiwan si Ricardo mag-isa sa terasa, nahahati sa pag-asa at takot. Gusto niyang maniwala na palalayain siya ng katotohanan. Pero paano kung sirain nito ang pamilya niya? Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Ricardo ang sarili sa trabaho, sa quarry at sa hasyenda. Ginamit niya ang sahod para bumili ng mga tiles sa bubong at sinimulan ang pag-aayos ng pangunahing bahay. Gaya ng ipinangako, dumalaw si Don Antonio noong Miyerkules ng hapon. Maganda ang lupa rito, sabi ng matanda. Sumalok ng isang dakot na lupa. Kailangan lang ng taong mag-aalaga. Saan ako magsisimula? Tanong ni Ricardo. Una, tapusin mo ang bahay. Kailangan mo ng tunay na tahanan. Pagkatapos, susuriin natin ang pinagkukunan ng tubig. Walang magandang pagsasaka kung walang malinis na tubig. Naglakad si Don Antonio, kasama niya sa lupa, itinuro kung saan posibleng may nakatagong bukal at ipinaliwanag ang pinakamagandang lugar para sa iba't ibang pananim. Ipinakita rin niya kung saan minsang nagsimula ang tiyuhin niya ng maliit na taniman ng prutas. Matagal na itong tinubuan ng damo at ligaw na halaman. Pero nang linisin iyon ni Ricardo sa weekend,
may natuklasan siyang kahanga-hanga. Sa ilalim ng mga damo, may mga puno ng mangga, bayabas, kahel at lemon, buhay pa, naghihintay lang muling buhayin. Nung sumunod na Lunes, dumating si Maria sa quarry habang lunch break ni Ricardo. May balita ako, sabi niya halatang excited. Lumayo si Ricardo kasama niya palayo sa ibang manggagawa. Nahanap ko ang kapatid mo, sabi niya. Nakatira siya sa Velasco, nagtatrabaho sa isang logistics company malapit sa Pantalan. Velasco, ayaw na ayaw niya sa dagat, sabi ni Ricardo, hindi makapaniwala. Ang mga tao nagbabago o tumatakas, sagot ni Maria. Pupunta ako ron sa weekend, sasama ang pinsan ko, isang journalist. Mabuti, at ang saksi, lumipat siya sa Hidalgo pagkatapos ng paglilitis. May lead ako at sinusundan ko. Tumango si Ricardo, magulo ang emosyon. Totoo na ito ngayon. Sa loob lamang ng ilang linggo, maaari nilang matuklasan ang katotohanang hinintay niya sa loob ng 8 taon. Maria, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Wag na, sabi niya, tinutulungan kita dahil tama ito at dahil naniniwala ako sa iyo. Nung weekend, habang patuloy na nagtatrabaho si Ricardo sa hacienda, naglakbay si Maria papuntang Velasco. Tinapos niya ang ilang bahagi ng bubong at nilinis ang isa pang parte ng lupa. Unti-unti nang nagmumukhang tahanan ng lugar. Linggo ng hapon, nakita niya ang kotse ni Maria na paakyat sa daan. Bumaba siya na seryoso ang muka. Nahanap ko ang kapatid mo, sabi niya, at hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Umupo sila sa terasa. Maayos ang buhay ni Roberto, paliwanag niya. Malaking bahay, magarang kotse, magandang trabaho, o ganun ang itsura. Pero paano, tanong ni Ricardo, hindi naman siya ganun kasipag. Eksakto. Nang tanungin ko kung paano siya umasenso, umiwas siya. Sinabing sinuwerte lang daw sa negosyo, pero hindi maipaliwanag kung anong negosyo. Nabanggit ba niya ako? Naglabas si Maria ng maliit na voice recorder. Nagpanggap ang pinsan ko na sumusulat ng artikulo tungkol sa matagumpay na tao. Hindi alam ng kapatid mo na nire-record siya. Pinindot niya ang play, narinig ni Ricardo ang boses na hindi niya narinig sa loob ng 8 taon. Kapatid ko, pag-alipusta ni Roberto, may problema na siya lagi. Kahit bata pa, unstable na siya. Kaya nang marinig kong ninakawan niya ang jewelry store, hindi ako nagulat. Bumagsak ang sikmura ni Ricardo. Parang ipinintakan niya ang kriminal mula pagkabata, sabi ni Maria. Makinig ka pa. Sa recording, nagpatuloy si Roberto. Nahihiya ang pamilya, kaya ako umalis. Ayokong maiugnay sa kanya. May mga naaawa pa sa kanya, sinasabing inosente siya. Pero kilala ko ang kapatid ko. Alam ko kung ano ang kaya niyang gawin. Pinatay ni Maria ang recorder. Naupo si Ricardo nang hindi gumagalaw, maputla at gulat. Nagsalita siya tungkol sa iyo na parang may alam siya sa loob, sabi ni Maria. Parang siguradong sigurado siyang guilty ka. Iyon din ang tumama sa akin, sagot niya. At may higit pa. Pagkatapos ng recording, nagtanong ang pinsan ko ng ilang casual na tanong tungkol sa kaso. Alam niya ang mga bagay na hindi niya dapat alam. Ano ang ibig mong sabihin? Alam niya kung anong alahas ang ninakaw, ang pangalan ng saksi, pati ang mantsa sa shirt mo. Biglang tumayo si Ricardo. Ibig sabihin, may access siya sa detalye na hindi kailanman inilabas sa publiko. Eksakto! Naglakad si Ricardo pabalik-balik sa terasa, mabilis ang paghinga, nakatitig sa malayo. Kung totoo ang sinabi ni Maria, ang taong nagtaksil sa kanya, ang nagnakaw ng mga taon ng kanyang buhay, ay hindi estranghero. Kapatid niya mismo, ang sarili kong kapatid, bulong ni Ricardo, ipinagkanulo niya ako. Wala pa tayong ganap na patunay, mahinahong sagot ni Maria, pero ang meron tayo ay napakalakas. Ngayon kailangan nating malaman kung paano niya ito ginawa. At paano natin gagawin yun?
Sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa saksi, kung mapapatunayan nating tinuruan siya o binayaran para magsinungaling, magkakaroon tayo ng matibay na kaso. Tumigil si Ricardo sa paglalakad, pabalik-balik at tumingin sa kanya. Pero bakit niya gagawin ito sa akin? Pamilya kami. Sabi mo, nag-away kayo tungkol sa mana. Magkano ba iyon? Tanong ni Maria. 50,000 piso lahat, 25 bawat isa. Sa iba, sapat na yan para magplano ng ganito kabigat. Pero paano niya nalaman ang mga detalye, ang suot kong damit, ang kotse? Nakatira ba kayo sa iisang lugar noon? Tanong ni Maria. Hindi, pero may susi siya sa apartment ko. Minsan doon siya tumitira kapag nag-aaway sila ng girlfriend niya. Kung ganoon, pwede niyang makita ang mga damit mo ng mas maaga, sabi ni Maria. Posibleng pinagplanuhan niya ito hanggang sa pinakamaliit na detalye. Tumama kay Ricardo ang pagkaunawa na parang suntok. Sa lahat ng taon niya sa kulungan, naniwala siyang kung walang ibang naniniwala sa kanya, kahit man lang ang kapatid niya ay naniniwala. Ngayon, kaharap niya ang posibilidad na si Roberto mismo ang nagbitag sa kanya. Ano ang susunod nating gagawin? Habulin natin ang saksi, sagot ni Maria. Valeria Luz, ang pangalan niya. Nahanap ko ang address niya sa Hidalgo. Bibisitahin natin siya sa susunod na linggo. Mahal na tagapakinig, kung nagugustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong iyon at pinapanatili nitong buhay ang mga kwentong ito. Ngayon, magpatuloy tayo. Mabagal ang paglipas ng mga sumunod na araw para kay Ricardo. Sa araw, nagtatrabaho siya sa quarry at pilit na nakatuon. Pero sa gabi, mag-isa sa hasyenda, hindi tumitigil ang isip niya. Paulit-ulit niyang binabalikan ang mga alaala, naghahanap ng mga senyales na hindi niya napansin, mga palatandaang kaya pala ni Roberto ang ganoong kalupitan. Noong Huwebes, dumating si Maria na may balita. Nakausap ko ang saksi, Valeria Luz ang pangalan niya. Pumayag siyang makipagkita. Kumusta ang boses niya? Tanong ni Ricardo. Nerbiyosa, parang matagal na siyang naghihintay na may haharap sa kanya. Nagplano silang umalis ng maaga sa Sabado. Humingi si Ricardo ng day off sa quarry, sinabing may aasikasuhin siyang legal na bagay tungkol sa hasyenda. Hindi naman lubos na kasinungalingan, ang bayang tinitirhan ni Valeria ay 4 na oras ang layo, nakatago sa kabundukan at napapalibutan ng mga punong eucalyptus. Mas maliit pa kaysa San Pedro del Valle Mágico. Tahimik at parang nakalimutan ng mundo, nagkita sila sa isang maliit na diner sa gitna ng bayan. Agad siyang nakilala ni Ricardo. Mas matanda na siya ngayon, nasa mid-40s, tinina ang blondeng buhok at may mukhang puno ng tensyon at pagsisisi. Doña Valeria, mahinahong bati ni Maria. Kayo ba ang mga journalist? Tanong niya. Ako ang journalist, sabi ng pinsan ni Maria. Nire-review namin ang isang lumang kaso at gusto naming marinig ang panig mo. Diretso kay Ricardo ang tingin ni Valeria. Ikaw, si Ricardo Velasco. Ako nga, nandito ako para sa katotohanan. Ako, hindi dapat ako nakikipag-usap sa iyo, sabi niya halatang kinakabahan. Bakit naman? Mahinang tanong ni Maria. Saksi ka lang, wala kang ginawang mali. Nagatubili si Valeria. Hindi iyon ganap na totoo, amin niya. Mahina at nanginginig ang boses. Kung magsasalita ako, maaaring mapahamak ako. Anong klaseng panganib? Tanong ni Ricardo, takot na sa sagot. Yung lalaking nagpasok sa akin dito, sabi niya kung magsasalita ako, sasaktan niya ako. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Ricardo. Tumingin siya sa mata ni Ricardo. Ang kapatid mo, si Roberto Velasco. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Kahit pinaghihinalaan na ni Ricardo, ang marinig iyon ng malinaw ay parang may nabasag sa loob niya. Pakiusap, sabihin mo sa amin ang lahat, sabi ni Maria. Sabay dahan-dahang binuksan ang recorder.
Tumingin-tingin si Valeria saka nagsimulang magsalita. Nakilala ko si Roberto sa isang bar ilang linggo bago ang pagnanakaw. Sabi niya nasa negosyo siya, may pera. Nagsimula kaming mag-date. Kumuyom ang panga ni Ricardo habang nakikinig. Isang linggo bago ang krimen, lumapit siya sa akin na may kakaibang pakiusap. Sabi niya may mangyayari raw sa downtown. Hindi niya sinabing siya ang gagawa at kailangan niya ng taong tuturo ng suspek, peke. Gusto niyang magsinungaling ka, sabi ni Maria. Oo, sabi niya tungkol daw yun sa taong nakialam sa negosyo niya. Hindi raw malaking bagay. Ilang buwan lang daw sa kulungan. Ayos lang daw ang taong iyon. Nasusuka si Ricardo. Ilang buwan, 8 taon nang nawala sa kanya. At pumayag ka? Oo, inalok niya ako ng 10,000 piso. Desperado ako. May sakit ang nanay ko. Kailangan ko ng pera para sa gamutan. Kailan mo nalaman na ang taong inaakusahan mo ay kapatid ni Roberto? Noong araw na nagbigay ako ng pahayag. Nang makita ko ang buong pangalan, napansin kong pareho sila ng apelyido. Tinanong ko siya at sinabi niyang nagkataon lang. At naniwala ka? Tahimik na umiyak si Valeria. Gusto kong maniwala, ayokong isipin na tinutulungan ko ang isang lalaki na ipabitag ang sarili niyang kapatid. Biglang tumayo si Ricardo at lumayo sa mesa, sinusubukang pigilan ang bagyong nararamdaman niya. Hindi lang siya ipinagkanulo ni Roberto, ginamit pa nito ang paghihirap ng ibang tao para gawin iyon. May iba pa ba kaming dapat malaman? Tanong ni Maria. Meron, sagot ni Valeria. Binigyan ako ni Roberto ng mga tiyak na detalye para mukhang totoo ang kwento kung paano manamit si Ricardo, anong klaseng kotse ang gamit niya, pati ang mantsa sa shirt niya. Paano niya nalaman lahat yon? Sabi niya pinagmamasdan niya si Ricardo. Hindi ko naintindihan noon pero ngayon alam ko dahil may access siya sa apartment niya. At pagkatapos ng paglilitis, binayaran niya ako at pinatago. Sinabi niyang kung may magtatanong man, itanggi ko lahat o may mangyayari sa pamilya ko. Kaya ka nandito? Oo, 7 taon na akong nakatira rito. Sinusubukang makalimot. Dahan-dahang bumalik si Ricardo sa mesa, pilit na kalmado. Doña Valeria, handa ka bang gumawa ng formal na pahayag sa presinto? Nagatubili siya, nanginginig. Ako, natatakot ako. Naiintindihan ko, sabi ni Ricardo, matatag ang boses, pero tumulong kang magnakaw ng 8 taon sa buhay ko. Mga taong hindi ko na mababawi. Hindi ba ako karapat-dapat sa hustisya? Pinunasan ni Valeria ang luha. Karapat-dapat ka, sabi niya na humihikbi. Mas karapat-dapat ka kaysa kanino man. Matagal ko nang dala ang guilt na ito. Wala na akong naging payapang tulog mula noon. Kung ganoon, tulungan mo akong ayusin ito. Mahina ngunit puno ng emosyon ang boses ni Ricardo. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ko at dalhin sa hustisya ang tunay na may sala. Tahimik na pinunasan ni Valeria Luz ang luha, nag-aagawan ang takot at pagsisisi. Kapag ginawa ko yan, bulong niya, baka habulin ako ni Roberto, baka saktan niya ang pamilya ko. Poprotektahan ka namin, pagtiyak ng pinsan ni Maria. May mga kontak kami sa media at sa legal. Kapag tumulong ka sa paglabas ng katotohanan, sisiguraduhin naming ligtas kayo ng pamilya mo. Kailangan ko ng oras, sagot ni Valeria. Hindi ito madaling desisyon. Gaano katagal? Tanong ni Maria. Bigyan ninyo ako ng 1 linggo, 1 linggo, at ibibigay ko ang sagot ko. Pumayag si Ricardo. Gusto niya ng hustisya, pero hindi sa kapalit na itulak ang isang tao sa panganib. Naiintindihan niya ang pag-aalangan ni Valeria. Kung kaya ni Roberto ipagkanulo ang sarili niyang kapatid, hindi na malabong saktan niya ang sino mang maglalantad sa kanya. Tahimik ang biyahe pabalik sa San Pedro del Valle, Mexico. Nakatitig si Ricardo sa bintana. Malalim ang iniisip. Abot kamay na ang katotohanan, pero mataas ang kapalit.
Halos napatunayan na ang pagiging inosente niya, pero ang sakit na malaman na ang sariling kapatid ang gumawa ng bitag na sumira sa buhay niya ay halos hindi na niya kayanin. "Kumusta ka?" mahinang tanong ni Maria bago sila makarating sa bayan. "Hindi ko alam," amin ni Ricardo. "Bahagi ko ay gumagaan, pero ang isa parang wasak. Lagi kong naniwala na ang kapatid ko ang nag-iisang taong nagtitiwala pa rin sa akin." "Baka hindi poot," sabi ni Maria. "Baka kasakiman lang." Umiling si Ricardo. "Hindi ko alam kung alin ang mas masama. Ang mahalaga ngayon ay ang testimonya ni Valeria. Kapag lumantad siya ng opisyal, pwedeng buksan muli ang kaso. At kahit umatras siya, hahanap tayo ng ibang paraan. Pero naniniwala akong gagawin niya ang tama. Matagal na niyang dala ang guilt." Pagdating ng sumunod na linggo, bumalik si Ricardo sa normal na rutina, pero may nabago na sa loob niya. Sa quarry, napansin agad ni Diego. "Iba ka nitong mga araw," sabi niya sa tanghalian. "Okay ka lang ba?" Nagatubili si Ricardo, saka nagbahagi ng maliit na bahagi ng katotohanan. "May natutunan ako tungkol sa nakaraan ko. Mabibigat na bagay. Mga taong pinagkatiwalaan ko, iba pala." Marahang tumango si Diego. "Ang hirap niyan. Pero bro, ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Hindi pa kita matagal kilala, pero alam ko, mabuti kang tao. Anuman ang nangyari noon, hindi nito binubura iyon." Tumama ng malalim ang simpleng salita na iyon kay Ricardo. Anuman ang matuklasan niya tungkol kay Roberto, siya pa rin ang parehong tao, isang taong namumuhay ng tapat at araw-araw na bumabangon. Noong Huwebes, tumawag si Maria. Pumayag si Valeria, sabi niya. Handa na siyang magbigay ng opisyal na pahayag. Natahimik si Ricardo sandali, nalulunod sa emosyon. Kailan? Sabado. Inayos ko na ang meeting sa isang pinagkakatiwalaang delegado sa Mexico City. Handa siyang buksan muli ang kaso kung kapani-paniwala ang testimonya niya. At si Roberto? Isa-isa lang, mahinahong sabi ni Maria. Una, linisin natin ang pangalan mo. Pagkatapos, haharapin natin siya. Noong Sabado, pumunta sina Ricardo, Maria at Valeria sa istasyon ng pulis sa Cabecera. Ang delegado, isang seryoso at kalmadong lalaki na si Dr. Alfredo, ay nakinig ng mabuti habang kinukwento ni Valeria ang lahat. Nauunawaan mo bang umaamin ka sa isang krimen? Tanong niya. Oo, sagot niya. Alam kong mabigat ang maling testimonya, pero gusto kong itama ito. At handa kang opisyal na akusahan si Roberto Velasco? Oo, humarap si Dr. Alfredo kay Ricardo. Ginoong Velasco, batay sa pahayag na ito, sisimulan ko ang proseso para muling repasuhin ang kaso mo. Bukod dito, mag-i-issue ako ng warrant of arrest para kay Roberto Velasco. Dahil sa pamimeke ng ebidensya at criminal conspiracy, nanginig ang mga binti ni Ricardo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, may taong nasa sistema ng batas ang naniwala sa kanya. Gaano katagal bago malinisan ang pangalan ko? Ilang linggo. Para kay Roberto, mas tatagal ang paglilitis. Pero ang pagiging inosente mo ay may matibay ng suporta. Sa labas ng istasyon, niyakap ni Ricardo si Maria. Salamat, bulong niya. Salamat, sagot ni Maria, dahil pinagkatiwalaan mo ako. Ano na ngayon? Ngayon, umuwi ka. Ituloy mo ang pagbuo ng kinabukasan mo. Hayaan mong hustisya ang humawak sa iba. Sa loob ng susunod na 2 linggo, ibinuhos ni Ricardo ang sarili sa trabaho, sa quarry at sa hasyenda. Sa bawat araw na lumilipas, gumagaan ang mabigat na dalang pasanin. Madalas pa ring dumalaw si Don Antonio, tumutulong sa pananim at infrastruktura. Inayos nila ang sistema ng tubig at sinimulang itanim ang unang mga pananim. Gumigising ulit ang lupang ito, sabi ni Don Antonio, hinahangaan ang mga batang halaman. Naniniwala akong magiging maganda ang proyekto mo. Sana nga, sagot ni Ricardo. Gusto kong makatulong sa bayan, hindi lang sa sarili ko. Tinulungan mo na sila, sa presensya mo pa lang,
sabi ni Antonio. Binalik mo ang buhay sa isang lugar na nakalimutan na. Si Carmen mula sa tindahan ay naging isa rin sa pinakamalakas na taga-suporta ni Ricardo. Tinulungan niya itong makahanap ng mas murang gamit at ipinaparamdam kung gaano napapansin ng bayan ang pagbabago. Nag-uusap-usap ang mga tao, sabi niya na may ngiti. Karamihan nagbago na ang isip. Kahit si Juan Torres mapait pa rin, napatunayan mo na ang sarili mo. Mas lumakas ang pag-asa ni Ricardo at dumating pa ang mas magandang balita. Sa ikatlong Martes matapos ang testimonya ni Valeria, dumating si Maria sa rancho, kumakaway ng selyadong sobre. Nandito na, sabi niya tuwang-tuwa. Binuksan iyon ni Ricardo na nanginginig ang kamay. Sa loob ay isang dokumentong opisyal na nagdedeklara ng kanyang pagiging inosente. Nalinis ang record niya. Matagal siyang nakatitig sa papel. Malaya na ako, bulong niya. Totoong malaya. At si Roberto, tanong niya ng mahina. Inaresto siya kahapon, sabi ni Maria. Pagkatapos ng pahayag ni Valeria, nabunyag ng investigasyon ang operasyon niyang pamemeke ng dokumento. Ang kaso mo, simula pa lang pala. Umupo si Ricardo ng mabigat. Ibig sabihin, hindi lang ako ang biktima? Hindi, sagot ni Maria. Ginawa niya rin ito sa iba. Pinipili niya ang mga taong may gusto siya, pera, ari-arian, impluensya, at hinahanap niya ang paraan para alisin sila gamit ang peking kaso. Umiling si Ricardo, hindi makapaniwala. Ang kapatid ko, naging kriminal, at ako ang unang test run niya. Tahimik silang dalawa, hinahayaang lumubog ang bigat ng lahat. Pagkatapos, nagsalita si Ricardo. Alam mo kung ano ang kakaiba? Ano? Akala ko magagalit ako. Akala ko gusto ko ng paghihiganti. Pero ang nararamdaman ko ngayon, kapayapaan. At kalungkutan, bulong ni Ricardo, sa kung ano ang naging kapatid ko. Iyon ay patunay lamang kung anong klaseng tao ka, marahang sabi ni Maria. Isang taong dumaan sa matinding hirap, pero hindi hinayaang baguhin nito kung sino ka. Tumingin si Ricardo sa lupang muli niyang binuhay sa sarili niyang mga kamay. Sa loob ng 2 buwan, sabi niya, ginawa kong matitirhan ang isang sirang bahay. Nakahanap ako ng trabaho, nakakuha ng tiwala, nakabuo ng pagkakaibigan, at sa wakas, natuklasan ko ang katotohanan. Humarap siya kay Maria. Maaari ba kitang tanungin ng personal? Siyempre, bakit mo ako tinulungan? Bakit ka naniwala sa akin nung wala nang ibang naniwala? Ngumiti si Maria at tumingin sa mga bundok sa paligid. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mahusgahan ng hindi patas. Dahil nakikita ko ang pagkakaiba ng isang taong may sala at isang taong napagbintangan. At saka, nag-atubili siya. Ano yon? Tanong ni Ricardo. Dahil minahal kita, napatigil si Ricardo nagulat. Ako, hindi ko alam. Hinding-hindi mo malalaman. Mas mahalaga ang mga bagay na kailangan nating harapin noon. Pero ngayong tapos na, masasabi ko na ng malakas. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Minahal din kita, pero natakot akong masira ang mayroon tayo, lalo na habang dala ko pa ang bigat ng nakaraan ko. At ngayon malaya na ako. Totoong malaya, may kinabukasan akong bubuuin at gusto kong ibahagi iyon sa iyo. Naghalikan sila sa unang pagkakataon sa mismong balkonahe na muling itinayo ni Ricardo. Hindi lamang tanda ng pag-ibig, kundi pagtatapos ng maraming taong sakit at simula ng isang ganap na bagong buhay. Mabilis na kumalat ang balita ng pagiging inosente ni Ricardo sa buong San Pedro del Valle Mágico. Marami ang nagulat at marami ang nahiya sa paraan ng pagtrato nila sa kanya. Kahit si Juan Torres na dating nanguna sa pagtutol kay Ricardo ay dumating upang humingi ng tawad. Nagkamali ako sa iyo, amin niya halatang hindi komportable. Hinayaan kong manaig ang takot kaysa sa katwiran. Hindi ko iyon ipinagtatanim, sabi ni Ricardo. Akala mo pinoprotektahan mo ang bayan, naiintindihan ko.
Kung may magagawa man ako? Meron, sabi ni Ricardo na may ngiti. Nagsisimula ako ng kooperatiba para sa mga lokal na magsasaka. May karanasan ka. Malaking tulong ang suporta mo. Napatulala si Juan. Gusto mo akong iisama pagkatapos ng lahat? Oo, lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ang Rural Producers Cooperative ang naging unang malaking proyekto ng hasyenda. Ginamit ni Ricardo ang kaalaman niya sa sustainable farming upang turuan ang ibang magsasaka ng modernong, eco-friendly na paraan. Si Juan Torres, ngayon ay isang mapagkumbabang kakampi, ay tumulong sa pagpaplano, logistics at pagbebenta. Si Maria naman ay gumawa ng programang pang-edukasyon na nagdadala ng mga estudyante sa hasyenda bawat linggo. Ginawa itong buhay na silid-aralan kung saan natututo ang mga bata tungkol sa agham, kalikasan at responsibilidad. Hindi nagtagal, sumali rin ang ibang paaralan mula sa kalapit na bayan at nagsimulang dumayo ang mga bisita mula sa buong rehiyon. Nagambag si Don Raimundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang materyales sa konstruksyon para sa ibang maliliit na magsasaka na sumusunod sa parehong practice. Binago mo ang lugar na ito, sabi niya kay Ricardo isang araw. Ginawa mong lakas ang takot, ginawa mong pagkakaisa. Hindi lang ako, sagot ni Ricardo. Lahat ng taong nagbigay ng pagkakataon sa bago. Si Diego, ang batang manggagawa sa quarry na unang nakipag-usap kay Ricardo, ay ginugol na ngayon ang mga weekend sa pagtulong sa ranch. Natuklasan niya ang pagmamahal sa agrikultura at kalaunan ay iniwan ang quarry upang ituon ang sarili dito. Binigyan mo ako ng direksyon, sabi ni Diego. Dati, nagtatrabaho lang ako para sa sahod. Ngayon, nagtatrabaho ako ng may layunin. Si Carmen, laging tapat, ang naging kinatawan ng kooperatiba sa bayan, namamahala sa pagbebenta at pagpapalaganap ng balita ng kanilang progreso. Hindi ko pa nakita ang bayan ng ganito, sabi niya. May pag-asa ulit ang mga tao. 6 na buwan matapos dumating si Ricardo sa hasyenda, nagdaos sila ng pagdiriwang para sa unang buong ani ng kooperatiba. Dumating ang buong bayan, may musika, pagkain mula sa lokal na ani at pagpapakita ng mga nagawa ng bagong paraan ng pagsasaka. Tumayo si Don Antonio upang magsalita. 6 na buwan na ang nakalipas. Marami sa atin ang tumingin sa lalaking ito ng may pagdududa, sabi niya, tumango kay Ricardo. Ngayon, nakikita natin ang isang leader. Isang taong nagpakita na ang lupa ay kayang magpagaling at gayon din ang puso. Pumalakpak ang karamihan. Pero ang pinakamahalagang itinuro sa atin ni Ricardo, patuloy ni Don Antonio, ay na lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Huwag husgahan ang tao sa narinig mo, husgahan siya sa ginagawa niya. Sumunod na tumayo si Ricardo, kinakabahan, ngunit puno ng pasasalamat. Nang dumating ako rito, nawalan ako ng pananampalataya, sabi niya, sa tao, sa hustisya, sa sarili ko, pero ibinalik iyon ng komunidad na ito. Huminto siya, tinitingnan ng mga tao. Ipinapaalala ninyo sa akin na ang tahanan ay hindi lamang lugar, ito ay ang mga taong naniniwala sa iyo. Habang humuhupa ang palakpakan, umakyat si Maria sa entablado sa tabi niya. At dahil nandito tayong lahat, sabi niya, may espesyal kaming ibabahagi. Tumingin si Ricardo sa kanya, naguguluhan, ngumiti siya, itinaas ang kamay at ipinakita ang simpleng singsing. Nilinlang ni Ricardo ang puso ko kahapon, sabi niya na masayang-masaya, at sinabi kong, oo, sumabog ang kasiyahan ng karamihan. At may higit pa, dagdag niya, magpapakasal kami rito sa hasyenda sa susunod na buwan at bawat isa sa inyo ay imbitado. Ginawa ang kasal sa isang mainit na hapon ng Tagsibol sa ilalim ng mga punong prutas na iniligtas ni Ricardo mula sa pagkasira. Pinangunahan ng lokal na pari ang seremonya. Si Carmen ang nag-ayos ng pagkain, lahat mula sa lokal na produkto. Sina Diego
at Don Raimundo ang gumawa ng altar mula sa kahoy ng ranch. Si Don Antonio ay tumayong proud bilang best man ni Ricardo at ang prinsipal ng paaralan ang naging maid of honor ni Maria. Habang nagpapalitan ng panata si Ricardo, tumingin siya sa dagat ng mga mukha, mga taong dati natatakot sa kanya. Ngayon ay nakangiti ng may pagmamalaki. Hindi na sila simpleng kapitbahay. Pamilya na sila. Ipinapangako kong mamahalin kita hindi lang sa saya, sabi ni Ricardo kay Maria, kundi sa bawat hamon na haharapin natin. Ipinapangako kong magiging karapat-dapat ako sa tiwalang ibinigay mo. At ipinapangako ko, sagot ni Maria, na bubuo tayo ng buhay na may layunin, may pag-ibig at may pag-asa. Nang ideklara silang mag-asawa, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa lambak na parang musika. Hinalikan ni Ricardo si Maria, alam niyang sa sandaling iyon, hindi lang niya nalinis ang pangalan niya. Sa wakas, natagpuan niya ang tahanan. Lumipas na ang 2 taon mula nang muling itayo ni na Ricardo at Maria ang hasyenda mula sa pinakasimula. Ang dating nakalimutang guho ay isa na ngayong ilaw ng Sustainable Rural Development na kilala sa buong estado. Dumadayo ang mga universidad, NGO at lokal na pamahalaan, sabik na matutunan kung paano nila magagaya ang tagumpay na iyon. Ang training center na itinayo nila ay nakapagturo na sa mahigit 200 maliliit na magsasaka kung paano magtanim ng responsable at napapanatili. Triple na ang laki ng kooperatiba nila. Ang kanilang mga produkto na ibinebenta na ngayon sa mga pamilihan sa Mexico City sa ilalim ng tatak na Sustainable Production of the Valle Magico ay ipinagmamalaki ng buong rehiyon. Iniwan na ni Maria ang trabaho niya bilang guro upang tutukan ng buo ang mga programang pang-edukasyon ng hasyenda. Ang kurikulum niya ay ina-adapt na rin ng mga paaralang rural sa malalayong lugar, lampas pa sa San Pedro. Si Ricardo naman ay nagtatrabaho pa rin sa quarry 3 araw kada linggo, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto niya ang pisikal na trabaho at ang samahan ng mga kasama. Si Diego na dati ring manggagawa sa quarry ay naging unang technical coordinator ng kooperatiba. Isang malamig at preskong hapon ng Oktubre habang inaalagaan ni Ricardo ang mga experimental garden beds, narinig niya ang tunog ng sasakyang papalapit sa daang may graba. Tumingala siya at agad niyang nakilala ang lalaking bumaba, si Roberto, ang kanyang kapatid. 4 na taon na ang nakalipas mula ng huli silang magkita at sumikip ang dibdib ni Ricardo, pero nagpatuloy siya sa ginagawa. Dahan-dahang lumapit si Roberto, halatang hindi komportable. "Hi, Ricardo!" Roberto, sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Mas mukhang matanda si Roberto kaysa sa nararapat, mas payat, mas ubanin at halatang pinagod ng sarili niyang nakaraan. "Pwede ba tayong mag-usap sandali?" tanong niya. Ibinaling ni Ricardo ang mga kasangkapan at tumingin sa kanya. "Magsalita ka, kakalaya ko lang nung nakaraang linggo. 3.5 taon na bawasan dahil sa good behavior. Alam ko, pinapa-update ako ng abogado ko, lalo na tungkol sa kaso mo." Walang sinabi si Ricardo. "Pumunta ako rito," nanginginig ang boses ni Roberto, "para humingi ng tawad." Ipinag-krus ni Ricardo ang mga braso. "Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko," patuloy ni Roberto. "Sinira ko ang 8 taon ng buhay mo dahil sa kasakiman at may nasaktan pa akong iba, walang dahilan." "Bakit, Roberto? Magkapatid tayo. Nalulunod ako sa utang. May mga mapanganib na taong pinagkakautangan ko at nang makita kong malapit ka ng magmana ng perang iyon, nataranta ako. Parang iyon ang tanging paglabas." "At naisip mong ang pagpapakulong sa akin ang paglabas? Hindi ko inakalang tatagal. Akala ko may magaling kang abogado. Akala ko makakalabas ka sa loob ng ilang buwan. Hindi ko inisip na aabot sa 8 taon. Tinitigan siya ni Ricardo. Bumabalik ang mga alaala at emosyon na parang unos. "At nang hindi lang ilang buwan, bakit hindi ka umamin noon?
Dahil natakot ako, dahil nagastos ko na ang pera, dahil hindi ko alam kung paano aayusin. At tapos, nagpatuloy ako, nibitagan ko ang iba, naging taong hindi ko akalaing magiging ako. Hindi na nakita ni Ricardo ang kriminal, kundi isang sirang taong pasan ang bigat ng sarili niyang pagkawasak. Ano ang gusto mo ngayon? Wala. Gusto ko lang sabihin na, sorry, alam kong hindi nito naaayos ang kahit ano. Pero ipinagmamalaki ko ang ginawa mo. Nakita ko ang pangalan mo sa balita. Kung paano mo binago ang lugar na to. Nagbigay iyon sa akin ng pag-asa na baka may magagawa pa rin akong mabuti. Huminga ng malalim si Ricardo. Hindi ko masasabing pinapatawad kita, sabi niya. Kinuha mo ang pinakamagagandang taon ng buhay ko. Walang makakabalik noon. Tumango si Roberto. Naiintindihan ko. Pero hindi na ako galit at umaasa akong makahanap ka ng mas mabuting landas. Pero huwag ka nang bumalik dito. Bumuo ako ng buhay mula sa abo. Gusto kong iwan ang nakaraan. Naiintindihan ko, ulit ni Roberto sabay talikod. Pero bago sumakay sa kotse, lumingon siya. Ipagmamalaki ka ng mga magulang natin. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Maria si Ricardo na nakaupo sa balkonahe, nakatitig sa malayo. May nangyari? Tanong niya, umupo sa tabi niya. Nandito si Roberto. Nanigas si Maria. Kumusta? Humingi siya ng tawad. Sa tingin ko totoo siya. At ano ang nararamdaman mo? Nag-isip si Ricardo. Sa loob ng maraming taon, akala ko sisigaw ako o magwawala. Pero nang makita ko siya, ang naramdaman ko lang ay, awa? Mahinang sabi ni Maria. Oo, awa sa naging siya, sa kung ano ang ginawa sa kanya ng kasakiman, sa mga nawala sa atin. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo. Mas mabuti kang tao kaysa sa kanya. Hindi ko alam kung mas mabuti, iba lang siguro. Natutunan ko na ang pagkapit sa galit, hindi nito pinarurusahan ng kabilang tao. Ikaw lang ang binibigatan. At ayokong dalhin yon. At ngayon? Ngayon magpapatuloy tayo. Ang tahanan natin, ang trabaho natin, ang kinabukasan natin. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, nanahimik sila sa ilalim ng mga bituin. Ang hasyenda na dating simbolo ng pagkasira ay ngayon naging bantayog ng muling pagsilang. Sumunod na araw, parang karaniwan lang, kwari sa umaga, trabaho sa hasyenda sa hapon. Noong gabing yon, habang kumakain may pilyong ngiti si Maria. May balita ako, sabi niya. Tinaas ni Ricardo ang kilay. Magandang balita o masamang balita? Babaligtad ng buhay mo. Ibaba niya ang tinidor. Buntis ako. Napatigil si Ricardo. At pagkatapos dahan-dahang lumawak ang ngiti sa mukha niya. Seryoso ka? Nagtest ako sa syudad kahapon. Tumayo si Ricardo. Halos hindi mapigilan ang tuwa at niyakap siya ng mahigpit. Magkakaroon tayo ng baby. O kaya babae, tawa ni Maria. O kaya babae, kahit ano, hindi mahalaga, magkakaroon tayo ng pamilya. Sa sobrang saya, bahagya niya siyang binuhat at pinaikot ng maingat, puno ng kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman. Ano ang pakiramdam mo? Tanong niya, inilagay ang kamay sa tiyan ni Maria, excited at medyo kinakabahan. Magiging magaling tayong mga magulang, sabi ni Ricardo. Ang dami na nating naitayo. Ngayon, bubuo naman tayo ng pamilya. Magiging mahusay tayong mga magulang, sabi ni Ricardo nang may tahimik na katiyakan. Napakarami nating pagmamahal na maibibigay at napakarami ring maituturo tungkol sa tibay ng loob, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa paglikha ng kagandahan mula sa mga bagay na wasak. At ang anak natin ay lalaking dito mismo sa lugar na sabay nating itinayo mula sa wala. Matututuhan niyang kahit ano pa ang dala ng nakaraan, ang kinabukasan ay laging bukas para sa sinumang may tapang mangarap. Pagkalipas ng 9 na buwan sa maternity ward sa Mexico City, hawak ni Ricardo at Maria ang kanilang bagong silang na sanggol na babae.
Pinangalanan nila siyang Esmeralda, pag-asa, bilang pagpupugay sa lakas na nagdala sa kanila sa pinakamadilim na araw. Tinitigan ni Ricardo ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Wala siyang ideya sa lahat ng pinagdaanan natin para makarating dito, bulong niya. At hindi niya kailangan, marahang sagot ni Maria. Para sa kanya, ito ang magiging normal. Isang tahanang puno ng pagmamahal, isang komunidad na nagtutulungan, isang buhay kung saan ang mga tao ay nag-aalaga ng lupa ng may paggalang, isang mundo kung saan maibabalik ang hustisya at totoo ang pangalawang pagkakataon. Tumingin si Ricardo sa bintana patungo sa malalayong bundok. Nandoon ang kanyang rancho, ang kanyang kinabukasan, ang buhay na binuo niya mula sa abo. Alam mo kung ano ang kakaiba, sabi niya. Kung hindi ako ipinagkanulo ni Roberto, baka hindi ako napunta sa San Pedro del Valle Mágico. Baka hindi kita nakilala. Hindi ko madidiskubre ang pagmamahal ko sa lupa o ang kahalagahan ng komunidad. Ibig mong sabihin nagpapasalamat ka sa nangyari? Hindi, umiling siya. Hinding-hindi ako magpapasalamat sa 8 taong nawala sa akin, pero nagpapasalamat ako sa mga aral ng mga taong iyon at sa landas na dinala nila sa akin kahit nagsimula ito sa sakit. Sa tingin mo ba makakahanap din ng tamang daan ang kapatid mo? Sana lahat ay may pagkakataong magbago, pero iyon ang paglalakbay niya ngayon. Ang akin ay nandito kasama ang pamilyang ito, ang komunidad na ito, ang kinabukasang ito. Pagkalipas ng 3 taon, ang hasyenda ay naging pangunahing proyekto sa Timog Silangang Mexico. Pinalawak ni Ricardo at Maria ang rancho bilang sentro ng sustainable farming, rural education at youth training. Si Esmeralda, 3 taong gulang na, ay tumatakbo ng nakapaa sa mga hardin, sumisigaw ng pangalan ng mga halaman at humahabol ng mga manok, tumutulong sa paraan ng isang bata. Inimbitahan si Ricardo na magsalita sa mga universidad tungkol sa reintegration at sustainable agriculture. Naglabas si Maria ng aklat tungkol sa rural education na naging required reading sa ilang universidad. Lumaki ng lumaki ang kooperatiba hanggang nagtayo sila ng sariling headquarters sa San Pedro. Si Diego, ngayon ay 26, ay naging kilalang permaculture expert at pinamunuan ang mga technical program. Si Don Antonio, halos 75 na, ay aktibo pa rin at naging honoraryong lolo ni Esmeralda. Lumawak din ang tindahan ni Carmen. Ngayon ay may buong seksyon para sa organic products ng rehiyon. Kahit si Juan Torres ay nagbago. Ngayon siya ay mentor na ng mga bagong magsasaka at palaging sinisimulan ang bawat sesyon sa parehong linya. Unang aral, huwag husgahan ang tao sa narinig mo. Husgahan siya sa nakikita mong ginagawa niya. Isang mainit na araw ng tag-init, habang nagtatrabaho si Ricardo sa greenhouse, may narinig siyang papalapit. Isang binatang mga 25, may lumang backpack at mga matang puno ng pag-aalinlangan ang nakatayo sa entrada. Ginoong Ricardo, ako nga, ano ang maitutulong ko? Ako si Fernando, kakalaya ko lang nung nakaraang linggo. Narinig ko ang proyekto ninyo at gusto kong malaman kung ang isang tulad ko ay maaari ring bigyan ng pagkakataon. Ibaba ni Ricardo ang kanyang mga gamit at lumapit. Isang tulad mo, isang taong nagkamali pero gustong magsimula muli. Ngumiti si Ricardo at iniabot ang kamay. Malugod kang tinatanggap dito. Kung handa kang magtrabaho, matuto at maging tapat, iyon lang ang kailangan namin. Ibig sabihin, walang tanong tungkol sa nakaraan ko? Wala, ang mahalaga rito ay hindi kung saan ka nang galing, kundi kung saan ka patungo. Nabasag ang boses ni Fernando. Salamat, hindi ko kayo bibiguin. Alam ko, magsisimula tayo bukas ng 6:00. May tirahan para sa trainees, kasama ka na.
Noong gabing iyon, ikinuwento ni Ricardo kay Maria ang bagong tinanggap. Isa na namang taong naghahanap ng pangalawang pagkakataon, sabi ni Maria. Eksakto at alam nating pareho kung gaano ito kalakas. Si Fernando ang pang-12, ngumiti siya. Lahat sila umunlad. Nakakamangha kung ano ang kaya ng tao kapag tinatrato ng may respeto. Higit pa ito sa sakahan, patuloy ni Maria. Nagtayo ka ng ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan muling nabubuhay ang mga tao. Hindi, sabi ni Ricardo. Tayo ang nagtayo nito. Walang mangyayari kung hindi ka naniwala sa akin noon. Si Esmeralda, mas matanda na, ay lumapit hawak ang laruan niyang kahoy. Daddy, tanong niya, bakit kailangan ng mga tao ng second chances? Binuhat siya ni Ricardo sa kanyang kandungan at ngumiti. Dahil minsan nagkakamali ang mga tao at kapag nangyari iyon, kailangan nila ng taong magtuturo kung paano itama muli. Katulad kapag nagkamali ako sa laro at tinutulungan mo ako. Eksakto. Masaya na siya sa sagot at tumakbo pabalik sa kanyang laruan. Tumingin si Ricardo kay Maria. Lumalaki ang anak nila sa mundong ang kabutihan ay hindi eksepsyon kundi batas. 5 taon matapos ipanganak si Esmeralda, tinanggap ni na Ricardo at Maria ang kanilang pangalawang anak, isang lalaki na pinangalanan nilang Gabriel. Sa panahong yun, mas lumawak pa ang rancho. Nag-launch sila ng adult literacy programs, nakipagtulungan sa estado para sa technical courses, at tumulong pa sa mga pamilyang galing sa labas ng rehiyon. Umabot sa national news ang kwento ng imbitahan si Ricardo sa isang governmental commission para sa prison reform. Tinanong siya ng mga reporter kung ironic ba na matapos siyang makulong ng walang sala, siya ngayon ang tumutulong ayusin ang sistemang bumigo sa kanya. Hindi ito irony, sabi ni Ricardo. Ito ay layunin. Lahat ng pinagdaanan ko ang nagbigay sa akin ng pananaw upang tulungan ang iba na magkaroon ng tunay na pangalawang pagkakataon. Libo-libo ang na-inspire sa kanyang mga salita. Dumagsa ang donasyon mula sa mga kumpanya at organisasyon na gustong suportahan ang proyekto. Naging pambansang modelo ang rancho para sa reintegration at rural revitalization. At si Fernando, ang binatang dumating noon na may backpack at pag-asa lang, ay naging isa sa pangunahing coordinator ng proyekto. Malapit na siyang magpakasal sa isang gurong nakilala niya sa literacy classes. Binago mo ang buhay ko, sabi ni Fernando kay Ricardo isang hapon. Binigyan mo ako ng kinabukasang akala ko hindi ko na makukuha. Ngumiti si Ricardo. Hindi, Fernando, ikaw ang nagbago ng buhay mo. Sinigurado ko lang na may pagkakataon ka. Ikaw ang nagbago ng buhay mo, mahinahong itinuwid ni Ricardo. Ako'y nagbukas lamang ng pinto. Ikaw ang siyang lumakad papasok. Pero kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, Fernando, makinig kang mabuti, mahalaga ito. Karapat dapat ka sa pagkakataong iyon, hindi iyon pabor. Pagkilala iyon na bawat tao ay may halaga at potensyal. Si Esmeralda, ngayon ay 8 taong gulang, ay naging parang batang ambasador ng hasyenda. Mahilig siyang gumabay sa mga bisita at nagpapaliwanag ng buong puso, gaya lamang ng isang bata. Tinuturuan ng tatay ko ang mga tao kung paano magtanim ng pagkain, pero tinuturuan din niya na pwedeng lumago ang tao gaya ng mga halaman. Ang nakababatang kapatid niyang si Gabriel, 5 taong gulang na, ay mas gustong kasama ang mga hayop, pero nagpapakita na rin siya ng interes sa mga proyekto ng konserbasyon sa bukid. Isang hapon ng Oktubre, eksaktong 10 taon matapos dumating si Ricardo sa dating nakalimutang hasyenda, nakaupo siya sa balkonahe kasama si Maria at ang mga bata. Pinapanood ang lupang puno ng buhay, mga manggagawa sa bukid, mga estudyanteng nag-aaral at mga bagong bisitang dumarating. Naisip mo ba ito noon nang una kang dumating?
Tanong ni Maria. Ngumiti si Ricardo. Hindi, noon ang gusto ko lang ay kapayapaan, isang lugar para mamuhay ng tahimik. Hindi ako nangarap ng higit pa. At ngayon alam ko na kahit ang pinakamaliit na pangarap, ang magsimulang muli, ay maaaring maging mas malaki kaysa sa kaya mong isipin. Tumango siya. Ano ang gusto mong dalhin ng susunod na 10 taon? Tumingin si Ricardo sa kanyang mga anak, sa mga bukirin, sa mga bundok na tila bantay sa buhay na itinayo nila. Gusto kong lumaki ang mga anak natin na alam nilang laging posible ang pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Gusto kong manatili ang lugar na ito bilang kanlungan para sa sino mang handang magsimula muli. At gusto kong patunayan ng kwento natin na ang kawalang katarungan kapag hinarap ng may tapang ay maaaring maging layunin. Mahinang tanong ni Maria, sa tingin mo ba natagpuan ng kapatid mo ang landas niya? Hindi ko alam. Wala na akong narinig mula sa kanya mula noon, pero umaasa ako. Kung ako na nakaranas ng pinakamasakit na pagtataksil ay hindi maniniwala sa redemption, sino pa? Tay! Sigaw ni Esmeralda, tumatakbo papunta sa balkonahe. Nandito si Tita Carmen, may dala siyang mga bisita. Tumingin si Ricardo sa daan, paakyat ang kotse ni Carmen. Karaniwan na ito pero hindi siya nagsasawang ngumiti. Bawat bagong dating ay bagong pagkakataon, bagong kwento. Tara, salubungin natin sila, sabi niya tumayo. Tay! Tanong ni Gabriel, hinihila ang manggas niya. Bakit lagi kang nakangiti kapag may bagong tao? Lumuhod si Ricardo sa harap ng anak dahil bawat taong dumarating dito ay may dalang bagong kwento at bawat kwento ay pwedeng magkaroon ng masayang wakas kung makatagpo sila ng tamang taong tutulong sa kanila. Tayo ba ang mga taong iyon? Sinusubukan natin, sagot ni Ricardo. At kapag hindi natin kaya, hahanap tayo ng taong makakatulong. Bumaba si Carmen mula sa kotse kasama ang isang batang mag-asawa at isang matandang babae na nakilala ni Ricardo bilang social worker mula Mexico City. Ito sina Maria at Domingo, sabi ni Carmen. Marami silang pinagdaanan at umaasa silang magsimula muli. Binati sila ni Ricardo nang may parehong kabutihang ipinakita niya noon kay Fernando. Maligayang pagdating sa hacienda, sabi niya. Gusto ba ninyong makita ang itinayo namin? Tumango ang mag-asawa, halatang nalulula sa init ng pagtanggap. Gusto po namin, sabi ni Maria. Kung ganoon, magsisimula tayo sa community garden? Ngumiti si Ricardo. Doon nagsimula ang lahat. Habang naglalakad sila sa hanay ng mga pananim, ibinahagi ni Ricardo ang kanyang kwento, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ang mahalaga ay hindi kung saan ka nanggaling, sabi niya, kundi kung saan mo gustong pumunta. At kahit hindi ka pa sigurado, okay lang iyon. Hindi rin ako sigurado noon. Minsan, natatagpuan mo lang ang landas sa pamamagitan ng paglakad dito. Pagsapit ng paglubog ng araw, nakapagpasya na sina Maria at Domingo. Mananatili sila, isa na namang bagong kabanata ang nagsisimula. Kinagabihan, matapos matulog ang mga bata, naupo sina Ricardo at Maria sa labas, pinapanood ang mga bituin sa itaas ng lupa. Dalawa na naman, sabi ni Maria. Tumango si Ricardo, at marami pang darating, ganyan talaga. Napapagod ka ba minsan? Tanong niya. Kailanman hindi. Bawat taong natutulungan natin ay patunay na kahit sa harap ng kalupitan, may mabuti pa ring maaaring tumubo. Nag-atubili si Maria, at kung balang araw may dumating na taong gumawa ng tunay na masama? Nag-isip si Ricardo bago sumagot. Depende sa pagsisisi nila, sa hangarin nilang itama ang mali. Pero oo, naniniwala akong kahit sila ay karapat-dapat sa pagkakataon. Basta ligtas para sa lahat. Tumingin siya kay Maria. Kahit ang kapatid mo? Tumango siya. Kahit siya, kung bumalik man siya, handang magbago, bibigyan ko rin siya ng pagkakataon.
Mas mabuti kang tao kaysa sa akin, sabi ni Maria. Hindi ako mas mabuti, bulong ni Ricardo. Natutunan ko lang na ang pagkapit sa galit ay parang pag-inom ng lason at inaasahang ang iba ang magdurusa. Ikaw lang ang nasasaktan. Tahimik silang nakaupo, nakikinig sa kuliglig, sa hangin sa mga puno at sa mahinang tawanan ng mga manggagawang nagpapahinga sa dormitoryo. Alam mo ba kung ano ang pinakamaganda rito? Sabi ni Maria. Ano? Lumalaki ang mga anak natin na iniisip na normal ito. Ang magbigay ng pangalawang pagkakataon, ang tumulong maghilom ang iba. Iyan ang tunay na mana na iiwan natin sa kanila. Hindi lupa, hindi gusali, kundi mga pagpapahalaga, habag, pag-asa. Tiningnan ni Ricardo ang tahanang itinayo nila, ang mga bukiring inalagaan, ang mga buhay na nabago nila. Lahat ay tumubo mula sa ugat ng sakit patungo sa isang masayang bagay, isang pangmatagalang biyaya. Maria, oo, salamat dahil naniwala ka sa akin noong wala ng ibang naniwala. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo. At salamat din sa iyo dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay binubuo araw-araw. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilyang ito, ng layuning ito, at ng pagkakataong maging bahagi ng mas dakilang bagay kaysa sa sarili natin. Naghalikan sila sa balkonahe ng kanilang tahanan, napapalibutan ng buhay na patunay ng kayang likhain ng pag-ibig, pagsisikap at pag-asa kapag binigyan ng pagkakataong lumago. Ngayon ikaw naman, sabihin mo, ano ang ibig sabihin ng kwentong ito para sa iyo? Saan ka nanonood? Naranasan mo na ba ang katulad nito, ang lumaban upang magsimula muli o ang tumulong sa iba na gawin iyon? Ikwento mo sa comments. Sa tingin mo ba tama ang desisyon ni Ricardo na patawarin ang kapatid niya? Gusto naming marinig ang opinyon mo. Mag-likes, mag-subscribe sa channel at huwag palampasin ang iba pang kwento tulad nito. Mga kwento ng redemption, tibay ng loob at pag-asa. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Magkita tayo sa susunod na kwento.